So guys, good evening sa lahat. So ito yung nagabang sa demo natin about sa so yung One Kiosk 2.0 nag-support na ngayon ng um, custom station wherein can activate more than one relay. So it can also do sensors and as well as mga sequences ng pag-on-off ng mga relay. Supported niya na sa version. So ngayon, sa version na to, in-include din natin yung support for IO expander. So ito yung IO expander natin. PCF 8575 na chipset. So IO expander siya wherein ito yung Node MCU nyo sa dalawang wire lang using I2. So ito yung same kung saan yung LCD kabit. Mai-expand niya up to 16 pins. So, up to 16 yan. So, yun yung advantage kapag gumamit kayo ng IO expand. So, mai-expand yun or mai-extend nyo yung number of inputs and outputs ng PSP devices in one single chip. So, ito yung IO expand. So, ang presyo nito around, I think around 70 pesos. Shopee. So, comparing dito, syempre kung bumili ka ng bago, mas mas makakamura ka dito. Yun nga lang yung wiring. Kailangan mo ng apat na wire from the ASP devices. Parang ganito siya. Ayan. And then, yun. So, sa demo na to, ang gagawin natin simple lang. Kasi wala akong pang demo nung item station. Tingnan nyo na lang sa YouTube ko yung demo doon sa full cycle ng item station, ng water sensor, so, and yung sa coffee vending machine. So, hindi ko na siya mag-demo kasi nabaha yung pang-demo ko. Medyo magas-magas lang doon sa bagyong system. Pero anyway, ayun, nakaligtas ko itong isa kong TCF 8575 at itong board na to. Nakaligtas. Itong relay na to, hindi na siya nag-work pero pwede pa natin gamitin na yung demo for kung paano gumagana yung bagong version natin ng uh, custom station. So una, syempre, ang gagawin mo muna, mag-wiring. Ito, nakakonekta dito sa PCF 8575. So, meron tayong mga label dyan. Pin 0, pin 1, pin 2. So, hindi kasi siya kita sa camera. Pero, may mga number dyan. Pin 0, pin 1, pin 2, pin 4. So, yan yung numbering niya. And then, itong apat na to is SDA, SLC, so, saka ground, saka BCC. Nakakonect lang dito. So, kung may existing 1.5 board kayo, easily pwede nyo makonect dito sa I2C. So, yan. And then, yun, nakakonect siya sa relay module. Yung relay module natin, uh, pwede kayo makabili nito. Or kung gusto nyo, pwede rin kayo gumamit ng SSR, pwede rin yun. Kung mga high-powered yung ipa-power nyo, pwede rin yun. SSR. So, ito kasi for demo for. Ayan. So, bago tayo mag-configure ng custom station na bago, configure na muna natin yung gateway. So, pwede nyo siyang i-add sa existing gateway nyo. For example, may gateway na kayo na nandun na yung data or yung coin slot. So, for example, itong default gateway. Ngayon kasi naka-off yung default gateway. So, for demo purpose, hindi ko muna siya gagawin. Dito muna tayo. So, gumawa ka ng bagong gateway. So, ito siya. This is ESP8622 gateway. Yan yung address ng network. Then, edit ko yan. And then, syempre sa trigger ports. Yan. Ngayon, dati pa rin siya, ang pinakaiba lang, may mga option na tayo mag-add ngayon ng bagong pins dito. So, yung mga pins na to ay outside the range na siya ng normal ESP32 or 862 na, na device. So, yan. So, meron tayo dito. So, ano yung ibig sabihin ng 0 times 20, 0 times 20? So, bago kasi yung IO expander natin, supported natin until apat na
ganito. So, pwede mo siyang i-parallel dito sa iTunes, dito sa apat na to, ipaparallel mo lang, and then iibahin mo lang yung address. So, paano yung pag-configure yung address? So, dito sa likod, dito sa camera. So, yan. May ano siya dyan, parang jumper. So, pwede, pwede kayong mag-jumper dyan in a way na mako-configure nyo siya na 110.0.0.1. So, i-short nyo siya via soldering. Parang ganun yung dating. So, may manual naman sa online kung paano siya. Parang ganun. So, sa akin, naka-configure yung ano ko, IO expander as 0 times 23. Ito yung address niya. So, constant anim na address yung pwede yung pagpilian actually. Pero ngayon, apat lang yung supported ng Fiat. So, yung apat na yan. So, yun. Yan. So, 00, 01, 02, 03, 04. So, ito yung trigger value niya which is depende siya sa relay type or relay module na ginagamit. Sa akin kasi low. So, yun. Nagdagdag na rin tayo dito ng on-off button. So, meron tayo dito on-off button. So, para matest nyo kung gumagana yung relay without triggering na yung port. So, yan. On. Yan. So, yan. Nag-on na yung port 1. Port 2 naman. Port 3. Port 4. Port 5. Yan. So, luma. Pwede rin natin patayin yan. Patayin natin. Patayin natin. So, so, so. Yan. So, ganun lang siya ka-simple. Ang ano niya, ang concept niya. So, pwede kayong magdagdag ng napakadaming trigger ports up to 64. So, sobrang dami ano actually. So, hindi ko sure kung anong klaseng uh, kiosk kiosk station yung gagawin niyo kung sobrang dami. For item station, more likely magkakaroon kayo ng siguro 5 by 6 o medyo 30, 30, 30, 30 relays siguro at most. Pero depende pa rin sa laki ng gagawin nyo na item. Ayun. And then, yun, pwede pa rin siyempre i-add yung mga existing ports ng or existing pins ng ano, 32 nyo or nandito pa rin naman siya. Pero yun, for the sake na yun yung expand, pwede nyo siyang expand. And then, sensor ports. So, ano yung sensor ports? Sensor port ay, ang concept niya ay parang ano siya, parang trigger point siya kung kailan titigil ang example ito, nag-on ito, kailan siya titigil. Until na ma-detect niya to. Itong switch na to, nag-on or nag-off. Parang gano'n. Depende sa configuration ng customer. Pero ang concept niya is gano'n. Then, meron din tayong water flow sensor. Ito, didemo ko to sa sunod. Kasi, uh, buhusan din yung, nabaha din yung flow sensor kung hindi na rin gumagana. So, order pa ako. Pero, focus mode tayo dito sa switch. So, sa switch, ulit tayo. Switch. Yan, meron dito set current value. So, titingnan natin. Yan, sensor value 1. Ibig sabihin, 1 yung nade-detect niya. So, kapag switch ko to, so nasa RX kasi siya ngayon. Yan, 0. Pag naka-press siya, makikita niyo. 0 yung magiging value. Binitawan ko 1. So, yun yung magiging basis nyo doon sa custom station nyo kung kailan titigil. Halimbawa, kapag nag-1, mag-off na. Parang gano'n. So, pwede nyo siyang i-configure in that way. So, yan. Ganyan. So, sa pag sensor, ganun din. Halimbawa, na-reach niya yung, mag-try lang tayo mag-add, pero wala tayong sample P10 and water frozen. Yan. May calibration value siya. So, ano yung calibration value? So, hindi kasi exact yung value na nare-read na dahil analog yung dire-read natin at the same time. Kailangan talaga i-calibrate dahil may talagang difference kapag bumili kayo ng bagong flow sensor. So, i-adjust mo yan in a way na mag-i-equalize siya doon sa exact value na. So, yun. Yan. I-demo ko na lang sa sunod. Then, pag-proceed tayo na doon sa next na uh, item, which is
Alright guys, so continue naputol yung video. Pero anyway, doon na tayo sa next item natin which is gagawa na tayo ng bagong station. So yun, dito sa other station, so dapat may license yung para makagawa kayo ng custom. So for example, gagawa tayo ng ating uh, item station. And yan yung portrait. So pwede kayong maglagay dyan ng custom kung gusto niyo. Yan. For example, helmet window na lang para mag-clear. Helmet window. Window. So display priority. So kung gusto niyo siyang mauna dito sa list, yan, pwede niyo gawin yan. Then, dito sa port type. So sa port type, ito yung basic. Ito yung dati, yung mga charging natin. Basic yan. Yun yung tinatawag na basic. Then time base. Siyempre time base tayo. And then global. So, pag sinabing global, meaning to say, yung price mo, hindi siya per port. Per port. So, yung per port kasi is, ito, kung madami kang port, madami kang pagpipilian, di ba? So, pwede mo kasi i-configure na uh, multiple rates per port, meaning to say, itong port na to, iba yung presyo. Itong port na to, ibang presyo. So, depende sa inyo. So, sa atin, kasi helmet bando, isa lang naman yung presyo. Pwede natin gawing global. And then, rate display type. So, ito, kung ano yung i-display niya sa user type. Kung, for example, i-display ba natin ilang oras siya gagana. Like, for example, sa Piso Wi-Fi, applicable siya dahil or sa PisoNet, or sa charging, applicable siya kasi, 5 minutes, 5 minutes na, na charging, time yung pipiliin niya. So, yung rating naman, halimbawa, ano siya, parang exact name ng gusto mong bibilihin. So, for example, sa helmet window, applicable siya dahil gusto natin isa lang yung pagpipilian niya. So, rate na yung pipiliin natin. Then, yan, color. Gawa na lang tayo. So, go. Wag na muna. Siguro. Sure. Wag lang kung may dito. Ito na lang si test only. Tapos, enable station. Ito yung mag-accept ng cash or kaya. Enable bills accept. And yun, save natin. So, pagka-save, naka-basic tayo. So, sorry, hindi ko pala nabago. Ito, gawin natin siya advanced. So, sa advanced pala, ito ilalagay natin. Share payment. Tapos, yan, quantity or measurement. So, yan, i-discuss ko mamaya. Quantity, ano to. Okay muna natin. Yan. So, yun, sa ports, yan, pwede na kayong magdagdag ng configuration na gusto nyo. So, example sa atin, i-display yung helmet. So, helmet vendor. So, nag-iisa lang siyang display dyan. Kung i-display niyo kung kung available o hindi. Then, pwede rin yung text color natin. So, ano tong engine configuration? So, now, meron ditong sample configuration. Pwede nyo tingnan. Ito. So, ito, example ko ng coffee station, paano gumagana. So, dito, halimbawa, may sequence tayo ng commands. So, yung commands ay siya yung parang sequence or step na gagawin niya. So, example, sa office station, di ba, ang unang gagawin, i-release siya ng cup. So, pag nag-release siya ng cup, so may time dyan, 3 seconds, mag-release yung cup. And then, sunod niyang gagawin, yung coffee canister iikot. So, yung coffee canister siya yung screw na lumalabas yung coffee. Yung parang hilingan siya. Titingnan nyo. And then, ano yung type? Nandyan yung configuration wherein anong gateway yung i-execute na, ano yung trigger port yung
iti-trigger niya. And then may trigger type. So yung trigger type mamaya, i-discuss ko yan. Yan, water solenoid. So water solenoid ito. So ito. And then mixing. Yan, monitoring command. So itong monitoring commands, ang purpose niya ay kung hindi matitrigger or hindi ma-avail ng user kung may something na hindi pumasa sa monitoring. For example, sa coffee vending machine, kapag wala ng cups, syempre, dapat hindi natin siya hayaan maghulog. So, magdi-display itong error message, no cups available. Kapag pinili mo itong station, yung port na yon, parang ganun. Yan. Halimbawa, nag-iinit pa yung, yung tubig. So, yun, still heating naman yung tubig. Then, pati din sa tubig, halimbawa, wala ng tubig, not enough water. So, ito, sensor port, kung makikita nyo, sensor port yung mga nakalagay dito. Kasi, parang, para siyang mga limit switch in a way, wherein, built-in na siya sa, nyo, sa vendor nyo. Like, for example, sa no caps, meron dyan limit switch na binabanggaan yung caps. Kung walang nakabangga doon na cap, yun, ibig sabihin, naka zero, naka zero to. So, that's the time na magkaka-display ng no caps available. So, yun, pwede ko yan i-demo mamaya after that, after i-discuss ko. So, madami tayong dito, configuration na terms na dapat tingnan. So, name, display, sequence. So, yung name, yun yung name ng command. So, kayo bahala kung ano. Palatandaan nyo yan. Then, display name. So, ito, nagdi-display ito sa kiosk kung ano yung current na ginagawa niya, kung nasa ang step. Sequence. So, ito yung sunod-sunod niya, guys. Sequence 1, ito yung gagawin. So, ito yung gagawin. Sequence 3, and so on. So, gateway ID. So, makukuha niyo yung gateway ID kung ano yung naka-assign na gateway doon sa ito-configure nyo na device. So, ito, gateway ID 3. So, 3 yung ilalagay nyo. And then, sa trigger port, so, sa trigger port naman, tatandaan nyo din kung anong index siya. Halimbawa ito, 0, 1, 2, 3. So, yan. Yan din yung trigger port yan. So, nandito na may instruction paano kunin. And then, trigger type. So, ngayon, may supported tayo na sa ibang trigger type. Pwedeng time, sensor, time async, and manual. So, anong pinagkakaiba ng tatlo? So, si time, syempre, by the word itself, you need to say, pag i-trigger yung isang device in a certain time. So, for example, gusto mong i-trigger ng 3 milliseconds. So, 3 milliseconds, mag-activate yung relay. Kung sensor naman, kung halimbawa, ang configuration mo ng sensor ay switch, yan, meaning to say, ma-activate or ma-deactivate yung isang relay kapag na-trigger na yung switch. Parang ganun yung dating niya. And then, yun, time async. So, yung time async is, ito kasing time, mangyayari, aantayin niya matapos tong step na to. For example, time yung configuration. Hindi siya magpo-proceed sa step na to hanggat hindi tapos tong itong trigger value na to. So, kung 3 seconds yan, hindi yan natatapos. Yan. And then, pag time async, 3 seconds siya, tapos magpo-proceed na kagad siya. So, meaning to say, pwedeng umaandar pa to, pwede nang i-execute to. So, yun. May mga use case kasi ganun, pwede nyo siyang gamitin. And then, manual. So, yung manual is, halimbawa, ayaw nyo ng time-based. So, nyo, sa first command, i-on ko. So, yun, yan. And then, second command, third command, execute. And then, sa last command mo, gusto mo na siyang i-off. So, pwede mo yung ilagay sa dito. So, yun yung manual mode. Manual mode. So, yan. Then, so, yung trigger value, magdidepende yan kung anong type dito. Halimbawa, time, second ng ilalagay nyo value, depende siya kung ano yung
ano yung type ng trigger type na pinili nyo. Alam mo, time, milliseconds yung value niya. Kapag sensor naman, 1 or 0, yun yung pinakita ko kaninang demo. Naka-switch or hindi siya naka-switch. Or, pwede rin siya kung water sensor, siya yung uh, expected value mo. Like, for example, gusto mo ng 1 liter, 500 ml. So, yun, pwede mo siya ilagay dyan. Then, ano yung time async? So, time async, yun din, ganun din, same ang explanation ko. 3 seconds din. And then, manual. So, kung manual, gusto mo activate, 1 yung lalagay mo. Kung deactivate, 0. Yun. Trigger sensor, trigger type, yun. And then, delay. So, itong max wait time, ano siya, parang isipin nyo, halimbawa kasi pumalya yung sensor, hindi siya nag-expect ng ano, halimbawa hindi niya ma-reach. So, ito yung max wait time na hindi siya mag-wait ng sensor para mag-change ng value. Kaya meron yan, parang fail safe lang to na pupunta pa rin siya sa isang command without waiting. Parang ganun. Pero kapag ganun kasi may problem sa setup. Yan. So, si trigger sensor port. So, same siya sa trigger port. So, si trigger port, di ba, siya yung trigger port ID dito. Sa sensor port, meron din siyang sensor port ID. So, ID din siya na ilalagay mo. Yan. And then, delay. So, yung delay, bago siya i-execute, ilang segundo. Parang may delay time siya bago siya ma-execute. So, yun yung meaning niya. So, may mga use case na pwede mo siya for that. Then, yun, optional JSON is for monitoring command. So, yun nga, yung explanation ko. Ganun din, may sequence din siya ng kung kailan yung monitoring sequence niya. And then, at the same time, yung, yan, yung mga value na yan. Expected sensor value, sensor port, yan. So, ganun din. Same thing. So, yun, sample tayo para makita natin in action kung paano gumagamit. Balik tayo sa home station. Sa helmet bendo. Modify natin. Yan. So, yan, hindi ko ata na-save. Ano yun na? Hindi ko nag-add. Okay. So, eh, bendo. Ngayon, ito yung copy paste dito. Paste. So, yan. So, yun. So, alam mo, ano bang first step sa, ano, sa bendo? So, UV, di ba? UV. Nakikita natin yung UV. Light. Sabihin na natin, UV activated or ganda activating UV. Okay, sequence 1, gateway natin 3. Then, sabihin na natin trigger port 0, yung pinakauna natin. Trigger port. Then, time, and 3 seconds. Alusin na natin doon bigay. So, save muna natin. Service na closing pa. Kasi wala pa kasing rates yung configuration natin. Pero pwede na natin i-simulate dito sa may simulation dito. Ito. So ngayon, check natin. Nag-on siya. Kita nyo. Oh, 3 seconds. So yun. Pwede natin gawin madaming commands. Uh, UV, sunod, ibang magandang sunod. Fog, 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 fog machine.
kung magandang disc. Pag, I think, cleaning na your helmet. So, yan. Then, 3, 3, 1, 2, 3. Pag machine, so, heater na, no? So, warming your helmet. Warming. Yan. So, trigger port, syempre, gagawin natin. 1 and 2. Yan. So, time pa rin tayo, di ba? Yan. Okay, try natin para lang ma-simulate natin commands na 3x. Yun naman yun. Sorry. Yun. Ang mali natin dito ay sequence, sequence. Pare-pareho kasing 1. So, sabay-sabay siya umandar. Okay. Dapat sequence 2, sequence 3. Yun yung huwag niyong kakalimutan. 1, 2, 3. Oh. Di ba? So, ganun lang. Ganun lang kadali. Gumawa ng custom station sa ano natin. So, sa una lang siya mahirap pero pag na kamay niyo na, sobrang bilis na. And then may mga options kasi like pwede niyo siyang i-export, tapos i-import niyo na lang sa kabilang station, parang ganun. So, depende na sa inyo. So, imagine niyo na lang yung limit kung paano niyo. So, kahit gawin natin yung iba pang uh, bagay. Pero bago siguro yung iba, i-activate muna natin tong helmet vendor para makita niyo sa. So, ngayon, enable natin yung cashier payment kasi wala akong coins set. Yan, helmet bendo. Yan, phase 1. So, 20 pesos. 1 pesos. So, itong rate value, no need na siya. Kasi, iisang rate lang yung gagawin ko. Actually, may option tayo dito na single rates per port. So, single rates per port. Hindi na natin siya gagawin na multiple rates. So, para yung rates nandito na. Yan, so, makikita nyo, maximum supported credits dito na. Hindi na natin i-enable yung quantity monitor. So, hindi naman siya kagaya ng item station. So, ginagamit ito sa item station. So, one piece. Save. Then, table. Yan, service available na. Dapat pala hindi ko na inulit. Ito na dapat tayo. Sige, dito na tayo. Net bendo. Okay, available na. Diba? So, price per port, wala pa tayo. So, 20 pesos. Zero pa. Save muna natin. Okay. Yan. 19 pesos yung nagagay ko. Dapat pala 20. Dapat. So, yan. Ito ata yun. I-scroll ko pala kasi. So, yan, 20. So, yun, avail tayo. So, cashier mo na kasi wala kang points. Activating UV, kita nyo, and ilay yung cleaning your helmet, warming. Ayun, ganun lang. Ganun lang kasi. So, yun. Ganun lang gagawin nyo. So, yun. Next, i-discuss natin yung iba pang commands na pwede nyong gawin. So, yun. Gawa tayo ng bagong station ulit para doon sa demo naman na yun. So, meron na tayong helmet din. Sunod siguro, gawa tayo ng yun, sa copy. So, yun. Gawa tayo ng bagong station ulit para sa demo naman natin. Um, item station
demo natin yung so meron sana ako dito ano module. So ayun, itong module na to, ito yung ginagamit for item station. So tingnan nyo yung isa kong video for demo paano to gumagana. Pero the way it works is meron itong motor, ito, yun, kakabit nyo lang sa relay dito. And then, papaandarin nyo to. So, ganun lang siya kasimple. Yan, iikot to, and then, until na may mahulog na item, yan, isipin nyo na lang nakakabit na sa dito. Hindi gumagana. Um, yan, so iikot yan, and then, after umikot siya for some time, mahuhulog yung item. And then, mali-detect dapat ng system natin na nahulog na to. Nahulog na yung item. So, pwede siyang gawin via switch, like may limit switch. Pero ang pinaka-common na pwede niyong gamitin ay yung uh, tawag dito yung sensor, yung pang-detect, yung tawag na doon, yung infrared sensor. So, halimbawa, meron ng item na bumagsak, pwedeng ma-detect niya na or i-on niya na yung relay para sabihan si system na meron ng item na nahuli. So, titigil na yung ikot nito. Pwede natin yung gawin. Pero for now, wala tayong ganun na uh, na tawag dito na demo dahil i-available yung relay natin ngayon. So, pag dumating, i-demo ko ulit kung paano siya gagamit. Yan. Yan, display. Ito ba? Enable natin. Yan. So, gawa mo tayo ng advanced ulit. Yan. So, ano tayong mangyayari dito sa advanced? Pwede pang display name pala ulit. Oh, okay. One, 100. Port. So, yan. So, label tayo. So, hindi siya multiple rates per port. Single rate per port pa rin kasi items. So, dito ninyo na i-configure yung per item nyo. Halimbawa, ito ay tingnan natin per detergent. Hindi natin sabon yung binibenta. Ano, nakapack. Bawa, 100 mg. So, pwede kayong mag-quantity monitoring. For example, talagay nyo 10 pieces lang yung nandun. At the same time, ano pa, pwede rin kayong mag-configure ng rates dito. For example, 20 pesos isa. Tapos ito, kung ilan piraso yung pwedeng bilhin ng customer. So, pwede kasing dalawang piraso yung bibilhin nila din. Pwede rin dito. Pwede maximum of 3 pieces per transaction. Pwede rin yan. Piece. Ayun. So, save ko muna to. Not working pa na. So, kopyahin ulit natin yung configuration dun sa dito. So, ulit tayo. Um, so, ngayon, meron tayong motor. Yung motor. So, yun. Pinin mo na lang motor. Okay, releasing item. Yung i-display natin. And, halimbawa, hit natin ay 0, 1, 2, 3. Hindi natin gagawin na time kasi pangit siya, di ba? Kapos pala, hindi mahulog yung item. Gagawin natin sensor. Sensor. Ngayon, sa sensor, ano yung figure value? Pwede kasi 1 or 0. So, balik muna tayo dito sa save ko muna. Babalikan. Open tayo ng bago. So, sa gateway, yun. So, imagine niyo na lang, ito yung parang limit.
yung infrared sensor. So, pag kinabit niyo siya dito, madidetect na kasi kung 1 or 0 yan. So, ito. Pag naka-press, kapag hindi naka-press 1, pag naka-press 0. So, by that, pwede kayong mag-conclude na, halimbawa, nahulog yung item, napindot yung, ano, yung switch na to. Parang ganun yung concept. So, supposed to be, trigger value niya ay 0. Yan. Ibig sabihin, magre-release yung item until 0. Itong delay. So, kapag trigger type daw kasi ay 0, ay trigger type sensor, sorry, required yung sensor port. Balik tayo dun. Documentation. Yan. So, required yung sensor port. ID. Lagay natin. So, ito, ang sensor port natin, 0. Sensor port. Yung trigger value 1. So, yun. Ganun lang. Isang command lang siya. So, ang simple lang. So, save muna natin. Ngayon, try natin i-trigger. So, yun. Umilaw siya, di ba? Ayun. So, halimbawa, nahulog na yung item, na-trigger na yung switch. Ayun. Executed na. So, yun. Ganun lang. So, ito, pwede nyo siyang palitan ng array siya ng infrared. Basta ang concept is ma-trigger siya or ma-change yung value from 1 to 6. Yan. Kita nyo, ulitin natin. Okay. Ibig sabihin, umaandar pa yun. Then, ayun, patay. So, ganun nga. Then, pwede nyo rin actually ito ilagay dito actually sa IO expander. So, pwede rin itong may option din po ng input. Pwede nyo siyang gamitin. Pero hindi siya kasi bilis dito. Pero pwede na rin. Pwede nyo na rin siyang gamitin. Kung hindi naman ganun ka-real time yung hinahanap nyo. Kasi medyo mabagal yung I2C compared dito sa DirectV. Ayun. So, basically, ganun siya. Pwede natin testing ulit siya sa ano, dito sa station. So, testingin natin. Enable natin yung cashier. Station. Pwede niyong lagyan ng icon yung ports. Example, so, ay, naman. Parang hindi tinatanggap yung value. Upload pala dapat. Yung upload button. Yan. Meron na siya, di ba? So, tuloy tayo. Ito yung maximum piraso na pwede nyo din. So, example, bibigyan tayo ng isang piraso lang. Here, approve ko muna. Yan. Nakahulog na siya. Yan. Release item. Iikot na yung store. Then, tapos, yun. Nahulog na yung item. So, imagine nyo na lang, ganun yung nangyayari in behind. Done. So, yun. Then yun, may mga transaction logs din siya. Dito nyo. Tapos yun, pwedeng Gcash nyo yung ibayad nila gamit e-pay. So, yun, marami pwedeng paglaruan dito actually sa settings. So, nasa inyo na lang kung paano siya gagawin. So, yung monitoring, sige, gawa natin ng sample. Yan. So, pwede kasi ganyan gawin. Halimbawa, anong item monitor? Halimbawa, ito natin ng monitoring ng kung naka-open yung pinto, parang ganun.
or door monitor. Door is open, is closed, is locked. Kaya natin yan gawin ng so, depende sa usage. Ako pe vendor, sobrang dami niya ng kailangan mo i-monitor yung pang parameter. So, yun. Sa demo na ito, gamitin ulit natin sensor 0. Kasi wala tayong ibang sensor. Eh. Yan. Expected value, dapat 1. So, pag 1 meaning to say, okay siya. So, 1 yung parang idle state. So, yun. Save ko muna. Then, so tayo ulit ng expectation. Okay siya, di ba? Gumagana. Pero, kapag, halimbawa, nakaswitch ito, tapos, on hold, notification, bawa, hindi ko, sorry, hindi ko yung monitoring kamay. Pwede na lang natin. Na lang natin. So, so, current support 0, save muna natin. Wala kasi. So, ngayon, mapipindot pa siya. Pero pag nakaan nila, dapat hindi na. Door is currently open. So, pwede nyo siyang gawin sa iba't ibang system. Tapos, nag-iinit pa yung tubig, or kung sa cold setup naman, hindi pa malamig yung tubig, ganun. So, just matter of ano na lang, configuring itong monitoring. So, yun. Basically, yun yung kaya ng ano natin, ng custom station. So, imagination nyo na lang kung paano siya gagawin, paano i-apply yung gusto nyong concept, paano nyo isiksik yung idea nyo dito. Pero, time to time, gusto namin maghingi ng feedback sa sa mga builders kung ano yung missing piece pa dito. Of course, sobrang dami pa ng setup na needed na pwedeng idagdag pa dito. So, yun. Gusto kong magkaroon ng community for Filipino na mga inventors na pwede nilang gamitin yung system na to to build their own crafts or their own product to be published in the market. So, with this easy setup, so pwede kayong gumawa ng sarili yung invention. Then, ma-out natin sa market using the kiosk. Yung generic yung kiosk natin in a way. Pwede nyo customize yung icons and everything. Yan. Ayun. Then, yung mga custom board makers, yun, pwede kayong gumawa ng sariling board na specialized sa isang use case. For example, sa helmet bendo, pwede kayong gumawa ng uh, board nyo na specialized doon. And then, pwede nyo ibigay nyo na lang sa client nyo na or sa gagawa ng setup na ibibigay nyo na lang tong output file ng bendo or ng station. Kasi pwede nyo siyang export. So, yan, export. Then, pwede nyo i-import na dito. Pwede nyo i-import ito. Station. Pwede nyo siyang i-import na. So, sobrang bilis gawin siya in a way. Ayun, so, medyo sobrang haba na ng video ko, sorry. Pero yun, explain ko naman lahat siguro ng bagay about sa custom station. So, pwede kayong, pwede kayong magtanong sa group ng mga ano dito ng katanungan. So, ito yung parang initial version natin ng station natin na uh,
pino-push talaga namin na gawin wherein ang pinakagusto natin talagang achieve is itong item station. So, hopefully, may makagawa ng cheap solution para dito, para dito sa, ano, kasi medyo expensive pa kasi itong, ano, itong device. So, kung may mga ka-invent sa cheap version nito, so imagine, uh, makakabuild tayo ng mura or low cost na item station kagaya ng sa Japan. So, siyempre gusto natin ng quality plus siyempre, affordability ng mga gusto natin. Afford ng mga mamamayan natin. Yung mga ganitong small or passive income ba na mga bagay. So yun, yun lang. I think I'll just do some updates na lang kung ano pa yung pwede natin i- So I think that's it. Thank you guys and Lord. See you around. See you next time. Bye.